Unti, makina na ang gumagawa sa trabahong dating ginagawa ng mga minero sa Philex. Para sa isang malaking kumpanya, ito'y mas mura at mabilis na paraan ng pagmimina. Because of the tedious job, we went on mechanized, which is more economical and faster to do the job. So when we do faster, we can produce easily. We can break the rock at a certain desired size, acceptable to the mill. So that is what is happening now. Marami pang miminahin ng Philex. Aabot pa daw ito sa halos 100 milyong tonelada ng nava. Sa tansya ng kumpanya, tatagal pa ito ng mahigit 10 taon. Ang hinaharap ng Philex ay mahigit 1 dekada pa ng pagmiminang de makina. At kinikilala ng kumpanya na ang kahihinatnan nito ay ang paglubog ng lupa. So you have the ore body here. These are the in the process of mining from 1955 until present, we have rather processed 362 million tons from this. Yes, so literally we are moving mountains. So from that profile, it's no wonder it became depressed like that. Because 362 million tons is a very, very large quantity. Kung titignan ng lugar na kanilang tinutukoy, mukhang di naiiba sa tanawin ng isang open pit mine. Iba kasi yung open pit eh. Pag sinabi natin open pit, parang talagang open na ngayon. Oo, nakabukas na malaking butas. Pero ito hindi naman eh. Subsidence area ito. Kung makita nyo itong area, nagsusubside dyan, nagsusubside. Ibig sabihin na bumababa yung kanyang lupa. Kung bakit bumababa? Kasi sa ilalim sa underground, kinukuha yung ore. Para di maipon ang tubig sa lugar na lumulubog, tinatambakan ito ng Philex. Pero tumitibag naman ang kumpanya ng bundok para tambakan ang lumulubog na lupa. Sa gilid ng bundok, dyan sila kumukuha ng pang backfill dito sa nagsusubside area. Upang sa ganun ma-maintain lang yung level ng itong surface. Marahil nasa Philex nga ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa mga tagamangkayan. Noong July 1999, gumuho ang lupa sa ilang lugar sa Mangkayan. Ayong tignan namin yung mga wire dito sa kan, ay bakit hinihila? Kaya pala bumababa ito. Dati nakadikit yan dito. Kaya lang nung nagbagyo noon, kaya yun. Yan, bumika. Yun, makita mo yung distansya. Yun. Siyempre, natakot yung nakatira dito, kaya ganyan. Umalis. Siyempre, inano nga dyan sa ilalim, kaya ganito ang nangyari. Ayaw naman aminin yung itong Lipanto Mines na ganyan nangyari. Sabi daw nila, yung natural cause. Paanong natural cause yung mga dating nagtatrabaho dun sa ilalim, sabi nila, ano na yan, talagang malaki yung butas sa ilalim. Kaya ganun ang nangyayari. Pag umuulan, siyempre bibigay yung lupa. May hinala ang mga residente rito na ang malawakang pagmimina sa ilalim ng lupa ang dahilan ng pagbuho nito. Iba naman ang tingin ng gobyerno. Patay sa pag-aaral na isinagawa nito, isang fault line ang gumuguhit sa ilalim ng lupa. Bagamat maaaring may kinalaman din daw ang Lepanto Consolidated Mining sa paglubog ng lupa sa ilang bahagi ng Mangkayan. You see, here in Benguet, this is considered as a geologically new. And makikita mo na talagang yung stability ng structures dito is
talagang mahina. Mahina raw ang lupa di lamang sa Benguet, kundi sa buong Pilipinas. Ito yung tinatawag na Philippine Fault. And therefore, with that, makikita mo na talagang unstable yung lugar nito. Kaya't nakapagtataka kung bakit puspusan ang pagmimina sa harap ng panganib na ito. Ngunit hindi lang paglubog ng lupa ang problema. Panganib din ang pagguho ng tailings dam o imbakan ng mga latak na kemikal mula sa minahan. Ang barangay Cabitin ay katabi ng tailings dam ng Lepanto. Katabi ng ilog kung saan nasasala ang mga tailings, tigang na ang lupa. Ito, ang apekto, yung acid ng kwan eh. Kaya hindi pwede ng palay dito sa kwan, gilid. Mamamatay. Sa alaga naming hayop, pag uminom sila rito, mamamatay. Umapet eh. May epekto talaga. Nababahala rin ang mga taga rito sa posibilidad na muling bumigay ang dam. Naalala nilang 2 beses na itong nangyari. Kung mangyari muli, malalagay sa panganib ang mga mabababang barangay ng Mangkayan at pati na rin ang katabing bayan ng Cervantes, Ilocos Sur. Dekada 80 hanggang dekada 90 nang malugit magsara ang ilan sa malalaking kumpanya ng mina sa Benguet. Nawalan ng trabaho ang mga minero mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Kabilang dito ang mga taga-Balbalan, isang bayan sa probinsya ng Kalinga. 6 na oras ang biyahe patungong Balbalan mula Tabuk, ang kabisera ng probinsya ng Kalinga. At mahigit 2 oras pa ang lakad papasok mula sa Abra Kalinga Road. Matatagpuan sa Balbalan ang komunidad ng mga Banaw. Ang mga Banaw ay kabilang sa mabagsik na tribong Kalinga na kilala noon sa pamumugot ng ulo. Sa lengguwahe ng mga Banaw, ang Balbalan ay lugar kung saan nagpapahinga ang mga mandirigma. Ang mga Banaw ay nabubuhay sa pagsasaka at sa pangangaso. Si Daniel Tangdol ang nakatuklas ng ginto sa Sitio Gaang, Barangay Talalang. Ito, nakalait, pag sa nga to, ginuyuyod ko, hingga na tayo pa. Nagkota si Danom, bato, so tayo nakasarakak yung bato nga, adab, balitok na. Dumagsa ang mga Banaw sa Gaang nang kumalat ang balitang may ginto rito. Di nagtagal, binuo ng tribo ang Banaw Budong Association o BBA. Itong Banaw Budong Association this is the organization of the people of Pantik, barangays Pantikyan, Talalang, and Balbalasang, na ito ang sinatawag na membro ng tribong Banaw. Tumulong ang BBA na isaayos ang pagmimina dito sa Gaang. There are policies like we do not allow cutting of large trees. There are only 30 inches diameters for timbering. Ang kahoy ay ginagamit sa paggawa ng mga tirahan o mining camp. Ginagamit rin ito bilang haligi sa mga tunnel. Anyone caught cutting almasiga tree will be penalized 5